Balik bansa na si Senator Leila De Lima pero hindi niya sinipot ang preliminary investigation ng DOJ o Department of Justice para sa kanyang mga kinakaharap na reklamo kaugnay ng illegal drug trade sa Bilibid. Kahit naman wala pang tugon ng senadora, isinumiti na ang mga reklamo para maresolba ng DOJ panel. Ma-report si Jam Sasante. Sa sitwasyon ang kanyang pagbabalik bansa kagabi mula Germany, ayon kay Senador Leila De Lima, patunay na wala siyang dahilan para magtago. Wala naman talaga balak na tumakas. Ba't ako tatakas? Wala naman akong kasalanan. Muli niya iginiit na payo at hindi utos ang sinabi niya sa dating driver bodyguard at dating karelasyon na si Ronnie Dayan na huwag itong dumalo sa pagdinig ng Kamara ukol sa drugs sa Bilibid. Sinampahan ng mga kongresista si De Lima ng ethics complaint sa Senado at reklamong disobedience to summons sa Department of Justice kaugnay dito. Kagabi, sinampahan na rin ng DOJ ng reklamong paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code si De Lima sa QC-MTC. The complaint that we filed is obstruction of justice. She will not be arrested unless the judge would require her to be arrested if he fails or she fails to attend the court trial or procedure. Kapin ko rin po yun, yung ethics committee. Hihintayin ko muna kung ano yung initial action ng committee. Sa kabila raw ng mga ito, hindi raw titigil si De Lima sa pagpuna sa extrajudicial killings o EJK sa bansa. Noong isang araw lang, may mga tinukoy si Pangulong Duterte na mga politikong may kaugnayan daw sa illegal drugs, kabilang ang ilang mayor at isang senador. Dati nang iniuugnay ni Duterte si De Lima sa illegal drug trade sa Bilibid. Kanina, bumanat ukol dito si De Lima. Sa isang pahayag, tinawag niyang mga imahinasyong dulot ng gamot ang mga pagtukoy ni Duterte sa mga politikong umanay drug lord o drug coddler. Lalo't inamin ni Duterte na gumamit siya noon ng fentanyl, isang malakas na uri ng painkiller na ginagamit ng cancer patients. Pinahapyawan din ni De Lima ang pagtawag sa kanya ni Solicitor General Jose Calida na high priestess of hypocrisy. Sabi ni De Lima, ulit-ulitin man ang pagtawag sa kanya bilang high priestess ng kasamaan ay hindi ito magiging totoo at hindi rin ito solusyon sa mga problema ng bansa. Sagot naman ng Malacanang, I don't think the President is counting on solving the drug solution by name-calling. He's actually doing something about it. He's a man of action, he's not a man of words. Ngayong araw din ipinagpatuloy ng DOJ ang preliminary investigation ng mga kinakaharap na reklamo ni De Lima kaugnay sa illegal drug trade umano sa New Bilibid prisons. Nag-abang pa ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption sa pagdating ng senadora, pero hindi sumipot si De Lima sa pagdinig. Hindi rin siya nagsumite ng counter affidavit. Kune-question kasi ng kampo ni De Lima kung may jurisdiction ba ang DOJ panel dahil ombudsman lang daw ang may jurisdiction para dinggin ang mga reklamo laban sa kanya. Pero hindi pinabura ng panel si De Lima at isinumita na ang reklamo para maresolba ng panel nang hindi pa nakakasagot ang senadora sa mga reklamo laban sa kanya. We are bound by these rules. We're just following these rules. And these rules were subsisting even noong time niya. Under the rules, she has 10 days from the receipt of the copies of the complaint to file counter affidavit. If you count it, kinuha yon nung December 2 ng tao niya. O, ano ngayon? 21 o may 19 days. Sabi ng abogado ni De Lima, iaapila nila ang nangyari. We may be appealing this particular incident or we can also wait for the resolution and take the necessary legal step. She will not submit a counter affidavit here. If ever, maybe Office of the Ombudsman. Pero ang ilan pang akusado tulad ng dating security aide De Lima na si Jonel Sanchez at dating NBI Deputy Director Rafael Ragos nagsumiti na ng kontrasalaysay. Hamon naman ni Solicitor General Jose Calida na humarap kanina sa panel bilang abogado ng mga nagreklamo laban kay De Lima. I hereby put a challenge to De Lima. She accused me that I have an empty skull. She was a former Secretary of Justice. I challenge her to reveal her grade in criminal law during the bar exams. If her grade is higher than mine, I will resign as Solicitor General. But if my grade is higher than hers, she should resign as Senator. Pero sabi ni De Lima, kalokohan ang hamon ni Calida na dapat na raw magbitiw sa kanyang anyay kabaliwan. Jam Sasante, GMA News.